Dun. Dun. Marami nagtatanong sa atin kung worth it pa raw ba na magpunta at magtrabaho dito sa Canada, kasi marami daw silang panood na vlog na hindi na raw maganda sa Canada. So tanong ng ating tayong follower tsaka subscriber na nagtanong, worth it pa raw ba na manirahan, magtrabaho, mamuhay sa Canada, kasi ang dami raw lang napapanood na parang hindi na raw maganda sa Canada kumpara doon nung last 10 to 15 years. Kasi ngayon daw ang mahal na raw ng mga bilihin, ng renta sa apartment, tapos puro daw tax, tapos kailangan daw pag nakatira ka sa Toronto, Canada, dalawa ang trabaho mo kasi hindi ka mabubuhay ng maayos, comfortably. So yun, nagbigay sila ng katanungan, worth it pa daw ba na manirahan dito sa Toronto, Canada? Kasi Toronto ang napili ng area kasi marami silang kamag-anak dito, maraming kaibigan, tapos dito raw sila gusto raw nila pag-aralin dito yung anak nila sa Toronto. So ito ang masasabi ko, yung sa real talk lang tayo, for a Pinoy immigrant living here for more than 10 years. Ito yung sarili ko lang opinion ko lang to, para sa akin talagang still worth it talaga yung dito magtrabaho, mamuhay sa Canada compared to other countries. Mas gusto ko talaga tong Canada. Nakapagtrabaho na rin tayo ng ilang taon sa Singapore. Maganda yung Singapore, pero yung when it comes to benefits, tapos yung magiging PR ka, doon napakahirap kuhanin. Tapos hindi ka rin ata magiging citizen doon. Kasi may mga kaibigan ako na nakapag-asawa na lokal, hindi pa rin sila naging citizen doon. So para sa akin, worth it pa rin na manirahan at magtrabaho dito sa Canada, kasi yung benepisyo, yung long term na benefits para sa mga, lalo pag may mga kids ka, Canada is the best para sa akin. Kasi kung titingnan mo in general, safety pa rin ang mamuhay dito. Mababait yung mga tao. Tapos yung trabaho madami. Economically speaking, talagang yung ekonomiya ng Canada talagang maganda. So in return, talagang maraming trabaho. Sa mga nagkasabi na walang trabaho dito, mahirap na humanap ng trabaho, hindi po totoo yun. Especially if you are living here in Toronto, Canada. Ikaw ang susuko sa dami ng trabaho dito. Yan. Yung iba, napapansin ko lang kaya hindi sila sinasabi lang mahirap humanap ng trabaho, kasi yung iba syempre estudyante, binabala sila yung time nila, tapos yung schedule. So nahihirapan sila humanap ng trabaho. Plus yung status mo dito, kung ikaw PR ka na rito or citizen, I don't think so mahihirapan ka humanap ng trabaho dito, kasi ang daming available na trabaho dito. Cleaning, trabaho yan, marangal. Sa hospitality industry, hospital, maraming trabaho dito. Basta ang kilan dito, huwag kang mapili, huwag kang maselan sa trabaho. Talagang pagdating mo dito, go for it. Grab mo yan, basta trabaho, basta pagkakakitaan, as long as safe, okay ang trabaho, legal naman, wala kang ginagawang masama, go for it. Tapos pagka naka-establish ka na, medyo dumami na yung connection mo, yan, maghanap ka ng trabaho na talagang gusto mo. Yun ang key doon. Pero huwag ka agad magre-resign. Yan. Kahit medyo challenging, medyo nahihirapan ka ng bahagya, tiisin mo lang hanggang sa maka-establish ka na, makaipon. Tapos while doing so,
Kasi habang nagtatrabaho ka, magkakaroon ka ng connection dyan, magkakaroon ka ng network dyan. So pag nagkaroon ka ng mga kakilala dyan, marami ka na mapapagtanungan dyan na trabaho. Pwede ka mag-apply online, pwede through yung mga kakilala mo, friends of friends, marami magre-refer dyan. Tapos hanggang sa makuha mo na yung trabaho na gusto mo. So when it comes to trabaho, maraming trabaho dito guys. Marami. Yung iba talagang nagkeselan lang, hindi fit sa schedule, hindi kaya trabaho. Kasi syempre, iba, hindi ko naman nilalahat, iba talagang maganda ang buhay sa Pinas, nagpunta dito tapos hindi la kaya yung maglilinis ng mga building, yung mga factory jobs, yung mga odd jobs na sinasabi. So talagang hindi natin sila masisisi kasi hindi naman lalinya talaga yon. So sumusuko sila, sasabihin nila mahirap pumanap ng trabaho kasi ang trabaho na hinahanap nila is yung linya agad nila. Kailangan din sitiyaga muna. Meron pa nga akong nakilala dito, parang abogado siya sa Pilipinas, tapos dito nagsimula siya talaga sa napakababang trabaho, pero unti-unti nakuha naman niya yung trabaho na gusto niya. O meron pa nga akong ano rito, kakilala, doktor. O, doktor sa Pinas, nag-Uber driver pa dito. Ganun tiyagaan lang talaga. Pero kung back to the question tayo, kung sasabihin na worth it pa raw ba, talagang worth it pa para sa akin. Long term, talagang maganda rito. Tsaka dito ang key talaga dito is ano talagang matyaga ka, tapos huwag gasta ng gasta, tapos huwag maselan sa trabaho, huwag makipagpaligsahan sa mga kaibigan, sa mga bilihin na mga hindi naman dapat bilhin, kasi dito maraming nagpapautang guys. So talagang dapat hinay-hinay lang. Pero when it comes to, ito yung masasabi sa inyo na worth it dito. Number 1 yung trabaho, maraming trabaho. Number 2 yung sa healthcare system dito talagang maganda. Kasi can you imagine, manganganak na asawa mo dito, hindi ka na maglalabas ng pera galing sa sarili mong bulsa. Pag nagkasakit ka rito, ang problemahin mo lang kung paano guminhawa yung pakiramdam mo, paano ka gumaling. Hindi ka na may stress sa paglalabas ng pera na pambabayad sa ospital. Kasi lahat ng tax na kinukuha sa ng gobyerno talagang napupunta sa maayos na proyekto ng gobyerno, sa serbisyo publiko. Dito mo talaga makikita. Kung may anak ka, wala ka nang iintindihin sa gastusin sa pag-aaral. Sa elementary hanggang high school, libre. Pamasahe, 12 years old and under, wala ka na rin iintindihin kasi libre naman dito yung bus sa public transport. So wala ka nang iintindihin. So trabaho, yung healthcare, ang ano lang dito kasi is talagang mataas yung tax dito. Tapos yung cost of living talagang mataas. So kahit naman sa ang panig ng mundo talagang tumaas na yung cost of living. So it's up to you paano ka mag-a-adjust talaga. So kung medyo mataas na yung bilihin, mataas na yung pamumuhay, so ikaw nang gagawa ng paraan. Pwede ka naman mag-double job, pwede ka naman magtipid. So kung gastador ka, kahit sa ang panig ng mundo ka mapunta, kung utang ka ng utang, hindi mo alam yung needs saka versus wants mo, talagang sasabihin mo, hindi talaga maganda yung bansa na puntahan mo. Kasi kung talagang marunong ka sa buhay, mapunta ka man sa US, mapunta ka man sa Europe, punta ka sa Canada, somewhere in Asia, kung talagang marunong ka sa buhay, marunong kang mag-adjust sa cost of living, kahit gaano kataas yan, kahit gaano kamahal yan, talagang mamamanage mo yung buhay mo kasama yung pamilya mo. Isa matter of adjustment talaga nakikita ko. Tsaka wag masyadong maging maluho sa buhay. Kung maluho ka na dito tapos nandito ka pa
sa Canada na ang taas ng cost of living, talagang mahihirapan ka talaga. Tsaka dito maraming mga programa yung gobyerno na libre, na galing sa ating tax. Sabihin naman ng iba, walang libre. Programa ng gobyerno na wala kang babayaran, na galing sa ating tax. Marami dito. Pagka may mga activities yung bata during summer, mga summer camp, pwede kang mag-register dyan, walang bayad. Bibigyan ka pa nga ng uniform, kunyari mag-hockey ka, and so on. So, matutulan tayo mag-research dito, magtingin online. Maraming mga programa ang gobyerno rito. Kahit nga dito, kunyari nawalan ka ng pagkain, nawalan ka ng trabaho, may programa yung gobyerno na pwedeng makatulong sa'yo. Kahit yung mga local community rito, may mga food bank na tinatawag na pag nawalan ka ng trabaho, titingnan lang yung income mo, tapos syempre wala kang trabaho, wala kang income, so pasok ka sa pwede kang makakuha ng food supply sa food bank. Marami. So maganda yung pamamalakad ng gobyerno rito. Kaya sabihin ko sa inyo guys, kung nagkaplano kayo pumunta dito, talagang ituloy nyo na, kasi worth it talaga dito, worth it. Tapos kung gusto nyo, kunyari naging PR na kayo, naging citizen na kayo, pwede na kayong pumunta sa kalapit bansa na hindi na kailangan ng visa. Kaya US, sa Europe, maraming opportunity dito talaga. Meron pa nga ako nabasa sa isang vlog, napanood sa isang vlog na sabi niya, parang isa nagsisi kasi engineer sa Pilipinas, isa doktor, ganyan. Tapos pagdating dito, nakuha mga trabaho, odd jobs. Ganun talaga simula dito guys. Pero it's up to you paano mo kukuhanin yung career na gusto mo, na iniwan mo sa Pilipinas, na pwede mong ipagpatuloy dito. Maraming paraan kung gusto. Yung iba kasi, may mga nakilala pa nga akong nurse dito, licensed nurse sa Singapore, kasi Singapore tayo galing. Hindi na pinagpatuloy yung pagiging nurse dito kasi syempre may mga anak. Kasi dito hindi lang yung personal na career mo ang ang iisipin mo, lalo pag nagkaanak ka na. Number 1 na iisipin mo yung sahod. Number 2 yung schedule mo. Yung schedule na mag-work sa'yo, sa asawa mo, tsaka sa mga anak mo. O sabihin natin na nurse ang gusto mo. Siyempre pagdating mo dito, ang schedule ng nurse is usually pagbago ko overnight, rotation, tapos pati weekend, bisa hindi yung pamakuha. So kung ikaw ang pamilyadong tao, gusto mong mag-spend ng time sa family mo, sa kids mo. So mapipilitan kang kung may nakita ka na ng trabaho na swak sa schedule mo, sa asawa mo, sa mga kids mo, doon ka na, di ba? So dito, it's a matter of yung yung maganda naman yung kita, schedule sa mga bata, schedule sa pamilya mo, and so on. Kasi kailangan dito balance eh. Hindi lang puro trabaho dito, hindi lang puro kita rito. Dapat may time sa family, may time ka sa trabaho mo, balance eh. Hindi pwedeng puro trabaho lang, kundi walang kwenta. Tapos talagang dito bing sa inyo, napakagandang bansa itong Canada. Nandito pa lang ako sa Toronto, talagang nakikita ko na yung beauty, yung diversity ng culture dito. Hindi ka rin ma-homesick dito kasi maraming mga event dito. Kung Pilipino ka, may mga Filipino festival dito. Kung ibang lahi ka, may mga kanya-kanyang event bawat lahi dito. So yung homesick, I don't think sa mga homesick ka dito. Sa dami ng Pinoy dito. Kasi itong ang Canada is diverse culture yung country nila. So talagang halo-halo ang mga tao dito. May Filipino, may Indian, may Chinese, halo-halo talaga. So very diverse. So talagang maganda. Tsaka ang maganda rito, pinapahalagahan yung culture
ng bawat immigrant dito. Tsaka ang gusto ko dito, yung respeto. Meron dito. Pero may mga report siyempre, pero na hindi maganda, nakakita natin sa social media, pero yun ay mga isolated lang. Pero in general, as a whole, sa kabuuan, yung batas, okay dito. Yung pagpapahalaga sa kultura ng bawat mamamayan, yung batas sa mga kalikasan, sa mga hayop, talagang maganda rito. Tapos yung pagbavalue sa mga kids dito talagang maganda. May mga programa dito kahit matatanda na, talagang walang diskriminasyon sa trabaho. Tapos yung equality talaga makikita mo rito. So overall, kung talagang may plan ka na magpunta rito, magtrabaho, manirahan kasama yung pamilya mo, go for it kasi magandang bansa ito, guys. Meron ngang mga nag-aaya sa akin na sabi punta na raw kami ng sa US daw kami mag-migrate. Sabi ko para sa akin dito magaganda na ako sa Canada. Tsaka yung mga tao kabisado mo na dito eh. Yung community, mga katrabaho. Kasi pagka nag-transfer ka naman from other country, parang tapos kung maninirahan, it's a big adjustment na naman. Tsaka dito, ang daming lugar na pwede talagang mapasyalan na kahit sa public transport lang mapupuntahan mo. Lalo pag summer, iba talaga. So kung ako tatanungin, talagang worth it dito. Ang nagkasabi lang na hindi worth it dito yung mga tamad, yung mga hindi satisfied sa trabaho, sa buhay, maraming frustrations. At saka siguro pagpunta nila rito yung reality versus expectation. Siguro pagpunta nila rito, iniisip nila, yun yung trabaho ko sa Pilipinas, ine-expect nila na yun di magiging trabaho nila sa Canada. So, kasi iba't ibang tao, iba't iba rin naman ang karanasan. So tayo bilang vlogger, sinishare natin yung mga karanasan natin dito sa Canada na mga 80 to 90% talagang positibo. Of course, may mga negatibong rin naman tayo, karanasan tayo dito, hindi naman mawawala yan. Pero if you're going to weigh in, kung titimbang-timbangin mo, mas malamang pa rin yung kagandahan ng pamumuhay dito sa Canada. At saka sa mga ibang nagbablog, huwag natin kumpara yung buhay sa Pinas at sa Canada. Lalo yung sweldo. Hindi pwede mangyari yun kasi ang Canada is a first world country. Mayaman na bansa. Tayo is nasa third world tayo, tapos developing pa. Hindi pwede kumpara. Lalo yung mga nagbablog na sweldo, Kaya talagang napakaganda rito sa bansang Canada. Safety, trabaho, ekonomiya, yung programa sa mga bata, programa sa mga seniors, healthcare system, livable na bansa. So, ano pang hihingi natin? Nandito na lahat. It's up to us na lang kung paano tayo mag-a-adjust sa sitwasyon ng buhay dito. Kung mataas ang cost of living, magtipid, mag-side hustle, diba? Kung walang pambili, wag munang bumili. Instead na mangutang, yun lang naman yun. Kaya pag nandito ka na, just enjoy life. Gawin ng tama yung mga bagay dito. Make time for your family. Habang nagtatrabaho ka, hindi puro trabaho lang dito, dapat balance. Life, work, family. Yung health. Dito, health is wealth. Kasi pag nagkasakit ka dito, wala na.
mahihirapan kang mag-enjoy ng buhay dito. Pero ang highlight talaga dito yung quality of life tsaka yung comfort. Yun ang nakikita ko rito, tsaka yung sa healthcare system. Kaya napansin ko dito, ang mga tao dito mahahaba ang buhay kasi may relationship yung healthcare system sa lifespan ng tao dito. Kahit nga homeless ka dito, pwede ka magpa-check up every week. Wala kang babayaran as long as meron kang valid na health card if you are living here in Ontario. So yun lang, medyo mahaba na yung vlog natin. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, please do subscribe to our channel. My name is Alfred of Sir Alfred TV. Tapos sa ating Facebook page, Teacher's Notebook, patuloy na lumalaki yung ating Facebook page. So tomorrow is a Pride Parade. Happy Pride everyone. Sasama tayo sa parada. Tapos sa July 1, it's Canada Day. Yan. We are thankful we are living in the beautiful country of Canada. Have a great day guys. Mabuhay.